makapagbigay lang siya ng magandang battle. Ito yung example na tinatawag kong generic bars. Sak Maestro, pinagre-retire na ng mga fans. Anigma, umasa raw ng magandang battle kay Sak. Shernan, tinawag na generic bars ang pinakawala ni Sak Maestro sa battle niya kay Zaki. Hindi maikakailang marami ang nag-aabang sa pagbabalik ng Sak na preparado sa mga battle, lalo na ang mga nakasaksi kung paano magwala ang nasa prime na si Sak. At kahit pa may ilang mga laylay na battle si Sak, lalo na sa flip top, ay hindi pa rin naiwasan ng mga fans na mag-antay na maghanda ito para sa laban. Kaya naman, nang ipakita ni Sak Maestro ang paghahandang ginawa niya kay Zaki na nagresulta noon sa pagkapanalo nito, ay nabuhayan ulit ang mga fans na magtutuloy-tuloy na ito. Ngunit sa ginawang reaction video ng flip top MC na si Shernan sa nasabing battle, tila hindi ito na-impress sa ilang lines ni Sak na tinawag niyang generic bars. Paliwanag ni Shernan, ito raw kasi ang mga linyang maaari pang magamit ni Sak sa kung sino man ang susunod itong makakalaban. Feeling ko nga mas inaabangan talaga nila dito yung sulat ni Sak preparadong Sak sa kahit ano pa sabihin ni sa akin. Maganda yung sulat ni Sak Maestro, bars talaga. Pero may mga sulat siya dito na hindi tumatama kay sa akin na feeling ko. Ito yung example na tinatawag kong generic bars. Bakit generic? Kasi ang generic pwede kahit kanino. So feeling ko para sa akin, yung ibang sinasabi niya rito, pwede niya pang sabihin sa iba to Pwede niya pang sabihin sa kalaban niya to. Nagulat naman ang ilan sa paglabas ng pangalan ni Sak sa mga poster ng Pakusganay bilang main event at undercard kontra kay Akatas sa Matira Mayaman Finals dahil sa ikli ng panahon na pagitan ng dalawang event. Masaya namang ibinalita ito ni Lipcram na matutupad na rin sa wakas ang dream match niya noon pa man at hiniling na preparadong Saksana ang humarap sa kanya sa laban. Ito rin ang inaasahan sana ni Anigma sa pagbabalik ni Sak Maestro sa Pakusganay sa home court nito kahit pa alam na raw niya ang iniisip ng mga tao kay Sak. Sa inilabas na Anigma machine ni Ari, inamin niyang hindi niya masisi ang tao kung mahusgahan na agad si Sak at hindi na mag-expect pa sa MC kung babalikan ang mga huling battle nito. Alam daw ni Anigma kung ano ang kayang gawin ni Sak kung mas pag-iigihan ang paghahanda at hiniling na sana ay ito na ang panahon na mabalik nito ang paghanga sa kanya ng mga tao. Main event natin, Sak Maestro versus Lipcram. Pa ba sasabihin ko? Lahat kayo may judgment na kayo sa laban na to Parang tingin ko, yun lang yun Expect the unexpected. Si Lip, laging handa yan. Si Sak, alam niya naman kung anong kaya niyang gawin kapag handang-handa rin talaga siya. Nakakalungkot, siguro isipin na, no? Pero hindi ko rin masisi siguro yung iba na dismayado na sila sa ilang performances. Ayaw na nilang umasa, ayaw nilang masaktan. Nag-expect sila na mataas tapos madidisappoint. Nasabi ko rin minsan, no, na bilog ang mundo. Ang dating hindi nagugustuhan, nagiging paborito. Ang dating paborito, nagiging hindi nagugustuhan. Ang dating nagugustuhan, nagkaka-issue. Tapos ang dating nagkaka-issue, nare-redeem yung sarili. Sa akin, hindi naman nila kailangan talaga i-redeem yung sarili nila. Alam ko naman kung ano yung kaya nilang gawin. Sana makuha nila yun, mabigyan nila ng hustisya. Lalo siguro kay Sak, no, mabalik niya yung paghanga sa kanya. Again, ako, kahit hangaan niyo siya o hindi, makapagbigay lang siya ng magandang battle. Yun yung pinakahabol natin. Ngunit tila hindi na panindigan ni Sak ang kanyang sarili at naging laman ng usap-usapan na nag-choke na naman daw ito ayon sa mga live audience na nakasaksi rito. Nang ilabas kasi ni J Black ng mga clothing page na Hypebeat at Real Jokes ni Sinyo ang naging resulta ng laban, ramdam na ramdam ang pagkadismaya ng mga nagkomento. Dumagsa pati ang mga comment na mag-retire na sana ito at magpahinga dahil kita naman na wala na raw ang gana nito sa pagbattle. Inaabangan na lang rin daw si Sak kung mag-choke o hindi at sa sobrang consistent daw nito ay tinawag pa itong choke maestro sa ibang comment. Ayon naman sa ilan ay may konting slip-ups lang daw sa round 20 si Sak pero naitawid naman ito ang mga rounds niya. Para naman kay Lipcram ay mas malakas na Sak maestro raw ang lumabas kagabi. Higit pa sa Sak noong laban nito kay Zaki. Emotional rin daw si Lipcram dahil hindi nito inasahan na matatalo niya si Sak sa mismong lugar pa nito at kahit na puro Bisaya pa ang mga hurado.